Inilunsad ng DOST, MediaQuest, PLDT, Smart Communications at Sun Cellular. Project NOAA, paano nga ba maasahan tuwing may bagyo at kalamidad? Kontrobersyal na panukala para iba ng mga religious service at simbolo sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, isinusulong ng isang kongresista. Pumasa kaya? Umaabot na sa higit 3,000 ang tinatamaan ng kolera sa Catanduanes. Mga namatay sa sakit, nasa 19 na. Anti-yosi clinic ng MMDA umarangkada na. Counseling para matigil ang paninigarilyo. Libre para sa mga sunog baga. Mag-ina sa La Trinidad Benguet, batchmate sa grade 3. Sa showbiz, litrato ng kwarto ni Comedy King Dolphy mula sa ICU na dinecorate ng anak nitong si Zia nitong Father's Day, pinost ni Jasia Padilla. Totoong lagay ni Pidol, abangan! At ano nga ba ang totoong dahilan ng pag-alis ni Rufa May Quinto sa Will Time Big Time? Partner, mga kapatid, simula. So whether or not masugutin. Magandang gabi, Pilipinas. Araw ng Lunes, Hunyo 18, 2012. Ako po si Erwin Tulfo. Ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, pa-exit na lang ang bagyong Butchoy. Bumuhos pa ang malakas na ulan simula kagabi hanggang kaninang umaga dahil sa hinihila nitong hanging habagat. Bukod po sa kaliwat kanang baha, tumaas din ang level ng tubig sa mga ilog at dam. Erwin, na ang mga taga-Marikina nga na hindi pa rin tuluyang nakakalimot sa trahedya ng bagyong Ondoy ay kabado na naman dahil sa pagtaas ng tubig sa kanilang ilog. May live update mula Marikina si Maricel Halili. Maricel. Hapon nga na hindi bumuhos ang ulan dito sa syudad ng Marikina pero ang agos ng tubig dito sa ilog ay malakas pa rin. Kaya naman ang mga residente dito hindi pa rin maiwasang mangamba. Gamit ang kanyang bisikleta, rumonda si Mang Rodolfo Jacob sa paligid ng Marikina River para bantayan ang galaw ng tubig nito. Buong magdamag kasing umulan kaya kabado siyang muli na namang lamunin ng baha ang kanyang bahay gaya ng nangyari noong Ondoy. Hindi mo wala sa isip mo yung konting ulan, yun nga, tataas yung tubig. Siguro, dala din ng kuwan ng Ondoy. Maging ang ibang residente malapit sa ilog, nakabantay din. Natatakot na ho kasi kami magmula nga maranasan ho namin na lumaki na nga nung Ondoy. Basta pagka ho ganyan lumalaki na talagang kami, bababa na ho kami. Suspendido ang lahat ng klase sa elementarya at high school sa syudad. Kahit daw kasi mataas na ang araw sa Marikina, posible pa ring bumaha kung hindi titigil ang ulan sa Montalban at Antipolo. Ang Marikina kasi ang sumasalo ng tubig mula sa mga bundok na ito. Kanina, tumaas ng hanggang 14.7 meters ang level ng tubig sa ilog. Malapit na ito sa 15 meters na katumbas ng first alarm kung kailan dapat nang maghanda ang mga residente sa paglikas. We are requiring all families to be evacuated or in danger areas to prepare food and other essential items. Pero ang mga bata sa halip na kabahan, nag-enjoy pa sa pagtatampisaw sa tubig. Ang iba naman, nangisda pa. Pero ang mga residente sa San Mateo, naalarma. Sumampa kasi sa 18.2 meters ang tubig sa ilog ng Banaba. Katumbas ito ng first alarm na ang ibig sabihin, kailangan na rin nilang maghanda sa paglikas. Buti na lang daw at tumigil na ang ulan. Sa ngayon po, normal na po yung water level natin sa dalawang binabantay nating ilog. Kahit normal na ang sitwasyon, nakahanda pa rin ang Marikina at San Mateo. May mga nakaantabay na rescue boats, ambulansya, first aid kit at rescue equipment sakaling humagupit na naman ang malakas na ulan. Erwin, Cheryl, dahil nga maganda ang panahon, sa ngayon ay unti-unti nang humuhupa ang tubig dito sa Marikina River. Sa kasalukuyan ay mas mababa na sa 14 meters yung lalim ng tubig dito sa ilog ng Marikina. Kaya naman kanina ay sinimula na rin ng mga residente dito at ng ilang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng paglilinis dito sa gilid. Kaya makikita na yung kalsada sa gilid ng ilog. Pero ang Lamesa Dam nananatili pa rin nakataas sa red alert. Kanina kasi umabot na sa 79.79 meters yung taas
taas ng tubig dito. Aabot na ito halos doon sa maximum water level na 80.15. Oras na umabot yan dyan sa maximum water level, posibleng umagos yung tubig doon sa ilang mga barangay at kabilang na nga dito yung barangay San Bartolome sa QC, barangay Santa Lucia at sa Fairview. At kapag nga nagtuloy-tuloy ang pag-agos na ito ay patuloy pang didiretso yung tubig doon naman sa may bahagi ng Malabon. Pero kagaya nga ng sinabi ng Pag-asa, maganda naman ang hubog ng panahon sa mga oras na ito kaya malayo pa daw mangyari ito at wala pang dapat ipag-alala. Erwin, Cheryl? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Marikina River. Samantala, matinding baha naman ang namerwisyo sa mga taga Quezon City. Sa Barangay Rojas District, umabot hanggang bewang ang tubig. Pero ang mga residente ayaw magsilikas. Para sa latest aksyon sa Quezon City, may live report ang aming kasama si Trish Roque. Trish! Erwin, magdamag na bumuhos ang ulan dito sa Metro Manila kanina. Kaya ang resulta, matinding baha gaya na lang dito sa Quezon City. Sa pool sa CCTV ng MMDA, ang unti-unting pag-apaw ng tubig sa Talayan River sa QC kaninang madaling araw. Parang napupunong baso ang kalsada dahil sa dahan-dahang pag-angat ng tubig mula sa ilog. Makalipas ang ilang minuto, ito na ang naging eksena. Naging instant ilog na rin ang kalsada. Dahil sa magdamagang buhos ng ulan na tumagal hanggang kaninang umaga, binaha ang maraming lugar sa Quezon City. Itong si Johnny, nakatapak pa ng bote ng beer habang sinusubukang iligtas sa mga motorsiklong aabutin na ng tubig baha. Seconds lang, napakabilis ng tubig kagad. Ang bahay naman ni Aling Violi dito sa Barangay Del Monte, binisita ng tubig baha ang buong unang palapag ng bahay niya. Pagkagising namin ng around 5 o'clock, sumampa na dito yung tubig. Mga 7 o'clock, ayun na, ganun na kalalim. Paghupa ng baha, parang tindahan ng second-hand na gamit ang kalsada ng West Riverside. Nakahilera ang mga pinatutuyong gamit at appliances. Habang nagbibilad ng gamit ang mga kapitbahay, si Mang Rene, rente lang. Madaling araw pa lang kasi inakyat na niya ang mga gamit. Talagang mabilis ang taas. Kahit paano gawin mo, marami na nga kami sa bahay. Siguro apat kami nagtutulong-tulong, hindi talaga kaya. Umabot naman hanggang bewang ang tubig sa Gumamela Street, Barangay Rojas District dahil sa pag-apaw ng creek. Pero kahit ganito ang sitwasyon, wala ni isang residente ang lumikas. Bukod sa sanay na raw sila, mabilis naman daw humuba ang tubig dito. Erwin, dito sa kinatatayuan ko, halos hanggang dibdib daw umabot yung tubig. Pero buong araw naman naging maaliwalas yung panahon dito sa Quezon City. Pero paalala pa rin ng Pag-asa sa publiko, maging maingat dahil posible pa rin ulanin ang Luzon at Metro Manila kahit napaalis na si Bagyong Butchoy ngayong gabi. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Trish Roque. Sa mga kapatid nating motorista, paulit-ulit po ang paalala namin na mag-ingat lalo na tag-ulan na. Kaliwat ka ng aksidente ang naitala ng MMDA sa nakalipas na magdamag. Kabilang dyan ang isang bus na sumampa at bumalandra sa northbound lane ng EDSA Kalayaan pasado alas 5 ng umaga. Una raw tinumbok ng isang taxi ang bus kaya nawalan ito ng control. Isang closed van din na ang dumula sa kalsada at sumabog ang gulong sa C5 Katipunan. Sa kabuuan, umabot sa 7 aksidente ang naitala ng MMDA sa Metro Manila noong kasagsagan ng ulan. Sa ibang balita naman, no read, no write. Ganyan ang naging kapalaran ng isang ginang sa Benguet matapos hindi pag-aralin ng kanyang mga magulang. Pero ang hindi niya nagawa noon, hinahabol na niya ngayon at kaklase pa niya ngayong pasukan ang kanyang anak sa grade 3. James Beltran, ikwento mo. Madaling araw pa lang, abala na si Annabel Baswilat sa pag-aasikaso sa kanyang 6 na anak na papasok sa eskwela. Okay, salamat. Thank you, Mama. Sige, bye-bye. Pero hindi lang niya ihahatid ang mga anak. Kasama siyang papasok sa grade 3 ng kanyang 8 anyos na anak na si Lou. Kwento ng 36 anyos na si Annabel, mula pagkabata ay hindi siya nakatungtong na eskwelahan. Mismo magulang pa raw niya ang pumigil sa pangarap na makapag-aral at maging pulis. Gusto nila magtatrabaho lang kami sa bukid talaga. Kasi yung mga magulang ko rin kasi wala din silang pinag-aralan. No read, no write din kasi sila. Pero nang minsan mainsulto dahil hindi siya makapagbasa, muli siyang naengganyo mag-aral. Minsan na akong napahiya. Nung pinag-enroll ko yung 2 first child ko, sabi daw nila sa akin, napakatanga ko daw guardian, wala akong alam. Wala namang problema kung may exam o homework. Tulong-tulong kasi sila mag-anak sa pag-aaral.
Anong ginagawa ninyo pag may assignment? Nagtutulungan kami po para walang mahirapan sa aming isa't isa. Hangang-hanga naman ang kanyang asawa at guro sa tatag at sipag ni Annabel. Proud ako sa kanya sa hindi siya nahihiya sa buhay niya. Pupursige naman sa kanyang pag-aaral. Ginagawan lahat niya ang kanyang mga takdang aralin. Target ni Annabel na makatapos ng high school.